si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo na ho sa Pasko ng muling pagkabuhay. Abay, patapos na ho ang Easter time na ito, no? Dahil sa Sunday ho, ipagdiriwang na ho natin ang pag-akyat ni Kristo sa langit at ang pagpakikisa natin sa tinatawag na World Day of Communication, na pagpapalaganap pa ng mabuting balita. Tandaan natin ito bilang mga Kristiyano ho, bilang mga Katoliko, ito ang panawagan sa atin na tayo ay magpalaganap. Pag sinabi na magpalaganap po, yung pagpapalaganap na salitang pagpapalaganap, spreading, ay dapat ingatan nating mabuti. What do you spread? Anong pinapalaganap mo? Ano ang iyong ibinibigay, ipinapasa sa iba?
Nako, yan tayo sinasabi natin, magpasa ng pag-asa. Di ba? Sabi ng Jubilee year natin, the year of hope, no? To bring hope, to spread hope. At syempre, wala na tayong pagkukuhaan pa ng pag-asa, kundi ang ating Panginoong muling nabuhay. So, wala na tayong ibang ibibigay pa, kundi si Kristo. Naalala ko, nung ako ay na-interview sa isang, pagtapos ng aking misa, bago ang conclave, sabi na, Father, ano po ba ang inaasahan nyo sa magiging bagong Santo Papa? Anong klase siyang Santo Papa dapat magiging? Alam nyo talagang salamat sa Espiritu Santo, isa lang ang aking unang nasagot, Christ-like. Wala nang iba. Yun lang ang ating hangarin, na ang bagong magiging punong lingkod ng ating simbahang Katolika ay maging katulad ni Kristo, kawangis ni Kristo. Sabi pa niya, dinugtungan pa, dapat po ba ipagpatuloy niya yung ginawa? Isa lang, ipagpatuloy niya ang ginawa ni Kristo. Ipagpatuloy niya ang ginawa ni Kristo. At ito naman po ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Go out into the whole world. Spread the good news. Sapagkat yun ang ginawa ni Kristo, kaya nga sa unang pagbasa, itong si Pablo, sabi nga ay dating unang taga-usig ay naging unang at dakilang mangingibig ni Kristo. Mula sa pang-uusig sa kanyang pag-ibig. At paano niya pinakita ito? Sa kanyang masipag na pag-iikot, pagpapalaganap. Talaga hong, sabi nga nung lengguwahe natin, want to sawa, ika nga. Talagang hindi tumigil si Pablo. Sa kanyang pag-iikot, upang ipalaganap ang mabuting balita sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang tao. At yun sana tayo. Kung tayo ay magkukwento ng pag-asa, kung tayo ay magkukwento ng katotohanan, kung tayo ay magkukwento ng kabutihan, huwag tayong mamili ng kukwentuhan lang. Pag sinabing pipili ng kukwentuhan lang, hindi yung mga nakikinig lang. Alam niyo po bilang pare, isa yan sa pinaka-challenging. Yung pag kami ay nagsisermon, tapos nakikita namin sa harap namin, yung biglang tumitingin ng relos nila, yung biglang nagkakamutan ng hikaw nila, yung bigla pong tumitingin na sa malayo. So, ibig sabihin nun, dahil hindi sila nakatingin sa'yo, na parang hindi sila nakikinig sa'yo, ay hindi ka na magpapahayag ng mabuting balita. Just go on. Sabi nga ng mga kaibigan ko, magpadayon. Just go on. Ipagpatuloy mo. At yan ang bilin ni Kristo sa mga alagad. Kaunting panahon nyo na lamang ako makakasama. Yung kanyang paulit-ulit na sinasabing sa kaunting panahon na lamang ninyo. Para bang sinasabi ng Panginoon, this is it. It's your turn now. Malapit na. Ikaw naman. Kaya nga sa buhay, huwag ka kagad mawawalan ng pag-asa. Huwag ka kagad maiinip. Hindi dahil sa hindi muna ikaw ang pinagsasalita, hindi muna ikaw ang nasa posisyon, hindi muna ikaw ang nasa harapan, hindi muna sa iyo ibinigay, ay hindi na. Siguro, nasa maling lugar ka lang ngayon. Na siguro, nasa hindi ka pa tamang oras ngayon. Kaunting panahon na lang. Manatili ka. Magtiwala ka na darating ang panahon, darating ang pagkakataon, ikaw naman. Kaya kung sa mga sandaling ito ay parang pinanghihinaan ka na ng loob at parang gusto mo nang umalis, umayaw, bumitaw, tumalikod, dahil parang naiinip ka na at aminin mo, parang naiinggit ka na. Manalangin. Magtiwala na Panginoon, maybe kaunting panahon na lang, di ba? At ako naman. Sa araw na ito, mga kapatid, tayo ay pinapakiusapan ng Panginoon. Kaunti pang tiwala. Kaunti pang paniniwala. Kagaya ng sinabi niya sa mga alagad, ako'y aalis para ipagpatuloy ninyo rin. Para gawin ninyo para kayo naman. Ang mahalaga, patuloy nating sinisikap na ipalaganap
hindi ang alam natin, hindi ang gusto natin, kundi ang inuutos, ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kaunting panahon na lang, ikaw naman. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw-araw na pagpili at pagtawag mo sa amin. Hindi lamang para mangasiwa, kundi para mag-alaga ng anumang biyaya na ibinibigay mo sa amin. Panginoon, hindi namin maunawaan ang lahat. Hindi namin kayang tanggapin ang lahat ng iyong paraan. Kaya nakikiusap kami, dagdagan mo pa ng kaunti ang aming pangunawa, ang aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon, samahan mo kami nang hindi namin sukuan at talikuran ang iyong natatanging paraan sa iyong natatanging panahon.